Hapon na nang makarating si Alita sa bahay ng kanyang pinsan mula sa kanilang probinsya. Siya ang pinakiusapan nito na magbabantay sa bahay nito at paupahan habang wala sila. At dahil may balak siyang maghanap ng trabaho dito sa Maynila, ay pinatos na niya. Sasamantalahin na niya ang pagkakataon na libre siya sa matitirhan. So, paano Alita? Ikaw nang bahala dyan sa bahay habang wala kami dyan ng asawa ko. Oo, insan, huwag kang mag-alala. Safe na safe ang bahay nyo. Ako ba naman ang bantay? Tiwalang-tiwala sa kanyang sarili na tugon ni Alita. Sakto na pagpasok niya sa bahay nang matanggap niya ang tawag ni Elora. Sure ka ba? Hindi ka ba matatakot na mag-isa dyan? Ako pa ba? Sanay na ako sa mga multo, impakto at aswang sa San Bartolome. Silang matakot sa akin kung may multo dito sa bahay niyo, insan. Sinundan pa ni Alita ng tawang sinabi niyang iyon. Sinuntok-suntok pa niya ang dibdib para ipakitang yakang-yaka niya ang responsibilidad na iniwan sa kanya. Nasa bansang Japan na ang kausap niyang pinsan na si Elora. 1 hanggang 4 na buwan daw silang mawawala na pamilya nito dahil may sakit ang ina ng hapong asawa nito. Kailangan muna nilang samahan at alagaan ang matanda roon. Ikaw talaga, insan, pero salamat talaga at nandyan ka. Panatag na ang loob ko. Basta, ilak mong maigi ang mga pinto kapag matutulog o aalis ka ha. Huwag kang magtitiwala sa mga taong hindi mo kilala dyan. Kahit sabihin nilang kilala kami. Alalahanin mo lagi na nandyan ka sa Maynila at wala ka sa San Bartolome. Noted, insan. Don't worry. Salamat talaga, insan. Ay, hindi ko pa pala nasasabi sa'yo. Iyang bahay na paupahan, ang first floor may mag-asawa na nagre-rent. Iyong second floor, wala, bakante pa rin. At iyong third floor, sa may rooftop, may magkapatid dong lalaki na nakaupa. Paki-assist na lang kapag may ilalapit silang problema. Okay, no problem, insan. Akong bahala. Isa pang request, insan. Pakisingil na rin yung nasa third floor kapag nakita mo sila. Pangatlong buwan na naman kasi silang walang bayad ng upa. Kapag nasingil mo sila ay pwede mong gamitin ang pera kapag may kailangan ka. Sa iyo na ang kalahati. Hindi pa sila nagbabayad, insan? Pumapayag ka? Ang bait mo naman, insan. Medyo matagal naman na kasi sila sa akin na nangungupahan. Minsan delayed sila pero nakakabayad naman kaya inuunawa ko na lang. Wala kasing mga trabaho ang magkapatid. Ngumuso-nguso si Alita. Kung siguro siya ang landlady ay pinalayas na niya ang mga iyon. Abay, ika nga ay business is business. Sige, akong bahala, insan. Sisingilin ko sila. Hindi ako papayag na hindi sila magbabayad. Salamat ulit, insan. Sige, ibababa ko na. Tawagan mo na lang ako kung may problema ha. Okay, bye, insan. Ingat kayo dyan. Nang ibaba ni Alita ang cellphone ay pasalampak siya na umupo sa malambot at mahabang sofa sa salas. Inion niya ang flat screen TV sa pamamagitan ng remote at kampanting nanood. Well, sabi naman ng pinsan niya ay hindi niya kailangang maglinis ng bahay kung hindi kinakailangan. Ang trabaho lang niya ay bantayan ng bahay, lalo na ang paupahan. In short ay sarap buhay siya ngayon. Buti na lang at siyang naisipan ni Elora na tawagan. Feeling mayaman tuloy ang kanyang peg. Panood-nood lang ng TV. Hindi tulad sa probinsya na ang daming utos ng kanyang nanay. Lagi pang nakakasira ng araw ang pasaway niyang kapatid. Dito, peaceful ang kanyang buhay. Kung ilang oras siyang nanood lang ng TV ay hindi na niya namalayan. Ni hindi niya rin namalayan na gabi na pala. Tumayo siya. Tinungo niyang kusina nang pinatay na niya ang TV. Ano kayang kakainin ko? Binuksan niya ang ref at napangisi siya dahil ang daming pagkain pala. Kuminang ang kanyang mga mata. Busog-lusog ako nito. At anya na pinapakagad ang isang apple na nakita. Napangiti siya habang inunguya ang kinagat na apple sa bunganga. May nakita siyang mga chocolate. Kinuha niya ang pinakamalaki. Grabe, ang swerte pala talaga sa asawa si Elora. Ang sasarap ng kinakain niya pala. Bulong niya dahil kagat-kagat ng bunganga niya ang apple na binubuksan ng chocolate. Hindi nga lang niya nagawang isubo iyon dahil napatigil sa ere ang chocolate nang may marinig siyang kalabog sa taas ng bahay. Napatingala siya at kinabahan. Ano yun? Habang nakatingala sa taas ay naitunong niya sa sarili. Hala, baka magnanakaw. Lagot ako. At nang pumasok sa isip niya na kasagutan, ay kumaripas siya agad ng takbo papuntang taas ng bahay.
May nakita siyang golf club sa may sala. Kinuha niya iyon. Iyon ang naisip niyang gagamitin niyang sandata kung sakali mang tamang naisip niya na may kawatan sa taas. Sinong nandyan? Dahil likas na matapang siya ay malakas at walang katakot-takot niyang tanong nang nandoon na siya sa itaas. Nakikiramdam siya na maingat ang bawat takbang sa paglakad. Nakahanda rin ang panghataw niya ng golf club, ngunit wala namang tao siyang nakita. Wala ring kakaiba. Gayunman ay ayaw niyang pakampante. Paisa-isa ang hakbang niya na sinuri pa rin niya ang kabuuan ng taas ng bahay. Iniisa-isa niyang binuksan ang mga kwarto. Ya! Hataw niya pa sa golf club sa tuwing magbubukas siya ng pinto. Ngunit hangin lang ang natatamaan niya ng karate niya. Napapagod lang siya sa ginagawa. Huling tinungo at sinuri niya ang teres ng bahay. Mas maingat siya roon. Kung titingnan siya ay para siyang sanay sa ginagawa. May tao ba rito? Kung naririnig mo ako ay umalis ka na. Nagkamali ka ng pinuntang bahay dahil hindi kita uurungan. Para sa kalaman mo, apo ako ng apo ni Gabriela Silang. Tapang-tapang ang babala niya kahit na walang katotohanan. Panakot lamang niya. Meow! Ay! Ngunit nang biglang may bumagsak na pusa ay anong karipas niya naman ng takbo papasok ng bahay. Napangiti tuloy nang wala sa oras ang lalaking nasa bubungan. Lalaki na itim lahat ang kasuotan, naka-face mask, nakasombrero, at siyang may kagagawan ng kalabog. Pero dadaan lang siya, wala siyang masamang binabalak tulad ng sinasabi ng babae na ewan niya kung sino. Minalas lang dahil may tama siya ng bala kaya nahilo siya at natumba pagkaapak niya sa bubungan ng bahay. Iyon ang dahilan kaya nakagawa siya ng ingay kanina. Mabuti na lamang at malakas pa rin siya sa langit. Biglang may pusa na umiksena. Maya-maya ay napakabilis na ang naging kilos ng lalaki. Nilisan niya ang bubungan ng bahay. Saglit ay nasa rooftop na siya ng paupahan na kanyang tinitirhan. Drew! Mahinang tawag niya sa binatilyong tutok na tutok sa cellphone. Anong nangyari sa iyo, Kuya G-Ward? Nabahala ang binatilyo at agad siyang sinaklolohan. Hala, Kuya! Sakto lang na nawalan niya siya ng malay sa mga bisig nito. Nagising na lamang kinabukasan si G-Ward na hinang-hina. Kuya, ayos ka lang? Kumusta ang pakiramdam mo? Gusto mo dalhin na kita sa ospital? Napapangiwi si G-Ward na bumangon dahil may masakit sa kanyang tiyan, pero nagawa pa rin niyang kutusan sa ulo si Drew. Aray! Alam mong allergic ako sa ospital, dadalhin mo pa ako dun. Anya't sinilip ang masakit sa kanyang tiyan. Pag-uwi mo kasi kagabi, may tama ka. Kahit tinuruan mo ako na manggamot ng tama ng bala, ay kahit anong sugat ay nag-alala pa rin ako sa'yo. Ang dami kayang dugo na nawala sa'yo, Kuya. Imporma sa kanya ni Drew kahit na hindi siya nagtatanong. Tumunog ang dila niya sa bunganga niya. Naalala na niyang nangyari. May tinanggap siyang trabaho kagabi pero hindi niya inasahan na napakadaming tauhan pala ang tatrabahuin niya. Hindi na niya tapos ang trabaho dahil alerto ang mga bodyguard ni Mayor Valencia. Sa kamalasan pa'y siya ang napuruhan. Humihina ka na yata, Kuya G-Ward. Tumatanda ka na kasi. Ulul. Hinampas niya ito ng unan. Aray naman eh. Tumayo na si G-Ward. Hawak ang sugat sa tiyan na tinungoy niya ang maliit nilang kusina. Hindi ko lang napaghandahan na gabatalyon ng bodyguard ng mayor na yon. At kasalanan mo dahil kulang ang impormasyong sinabi mo sa akin. Hulaan ko, kaka-ML mo kaya hindi ka na naman nag-research ng maayos. Napahiyang napakamot ng ulo si Drew. Sorry kuya, pangako hindi na mauulit. Hawak ang toothbrush na nilagyan niya ng toothpaste ay tinuro-turo niya iyon kay Drew habang nagsasalita. Siguraduhin mong hindi na mauulit dahil oras na magkamali ka ulit ay ipapatapon na talaga kita sa probinsya. Alam mong buhay natin na nakataya sa klase ng trabaho natin. Hindi mo pa inaayos. Oo na, hindi na mauulit. Sinamaan niya ito ng tingin bago ginawa ang pagsisipilyo. Si Drew ay hindi niya kapatid at lalong hindi niya anak. Isang bata lamang ito noon na edad 8 na namamalimos sa kalye. Aksidenteng nakita nito ang ginawang pagpatay ni Mr. Hired Killer sa isang drug pusher 5 taon na ang nakakaraan. At dahil hindi nagsumbong sa mga pulis o sa kahit na sino man ay kinaibigan niya ito. Nang malaman niyang mag-isa na lamang itong bumubuhay sa sarili sa pamamagitan ng pamamalimos ay kinupkup niya ito bandang huli.
Pinakain, binihisan at nang nakitaan niyang magaling ito sa computer ay tinuruan na rin niya sa klase ng trabahong meron siya. Ginawa niya itong hacker na ngayon ay malaking tulong na sa kanilang hanap buhay. Tao po! Tapos na si G-Ward sa pagsisipilyo nang makarinig sila ng katok sa pinto. Sinenyasan ni G-Ward si Drew na pagbuksan at kausapin ito. Binuksan naman niya ang ref at nagsimulang maghalungkat ng makakain doon. Ano po yun? Narinig niyang tanong ni Drew sa babae. Hi, ako si Alita Camila. Pinsan ako ni Elora na may-ari nitong paupahan. Pakilala naman ng babae. Isang apple ang kinuha ni G-Ward sa ref at iyon ang ninunguya muna habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Oh, ganun po ba? Anong may paglilingkod ko, Ate Alita? Ano kasi, tumawag si Elora kagabi at pinapasingil na niyang 3 buwan niyo daw na utang dito sa renta. Pwede ko bang kunin na ngayon? Kailangan kasi daw ng pera. Sige po, saglit at sasabihin ko sa kuya ko. Isinara ni Drew ang pinto at tinungo sa kusina si G-Ward. Kuya, may naniningil na ng upa. Yung sinasabi ni Ate Elora na pinsan niya at mukhang masungit. Kapag hindi ka pa magbayad, mapapalayas na tayo rito. Sabihin mo next month na. Kuya, magbayad ka na. Ang dami naman nating pera eh. Sige ka, kapag napalayas tayo dito mahihirapan ka na makakuha ng ganitong klaseng bahay o paupahan na malaya kang nakakakilos. Dapat sinabi mo na bukas na para hindi halata na may pera tayo. Parang hindi naman kita naturuan ah. Ano naman kasi ang kaibahan ng bukas sa ngayon? At saka 3 buwan na kuya. Kahit sino palalayasin tayo ng landlady sa ganung katagal na hindi tayo nagbabayad. May mga katok na naman silang narinig sa pinto dahilan para magtigil sila sa pagtatalo. Hoy, magbabayad ba kayo ha? O pinaghihintay nyo lang ako sa wala? Abay, mahiya naman kayo sa pinsan ko. Magbayad na kayo! Tapos ay tinig ng nagwawala na babae. Mulagat na nagkatinginan sina G-Ward at Drew. Unang pagkakataon mula nang upahan sila doon na may nagbunganga sa kanila. Never iyon kasi na nagawa sa kanila ni Elora. Saglit ay nagmamadaling tinakbo na ng dalawang ilalim ng kama. Isang kahong lumang kinuha roon ni G-Ward. Kuya, bilis! Mukhang mataring ang bagong landlady natin! Apura ni Drew sa kanya. Heto na! Nang buksan ni G-Ward ang kahon ay napakadaming pera ang tumambad sa paningin nila. Pera na tig-1,000 na malulutong at nakabandal-bandal pa. Pera na ibinayad sa kanya sa dapat ay tatrabahuin niyang mayor pero hindi naman niya nagawa. Sa 1 buwan pa niya iyon ide-deposit sa bangko. Cash kasi siya na nagpapabayad para walang matitrace sa bangko o kahit anong transaksyon. Ganoon siya kaingat. Oh, bayaran mo ng babaeng yan nang umalis na. Ibinigay niya kay Drew ang isang bundle ng pera. Okay! Lumiksi ang binatilyo. Madaling humugot ito ng 10,000 na nakabundle na pera. Kabisado na niyang bayarin nila sa bahay. Siyempre may kinupit din ito na pasimpleng isinuksok sa bulsa. Pagkatapos ipasok naman ulit ni G-Ward ang kahong kinalalagyan ng milyong pera, ay pabagsak na inupo niya ang katawan sa sofa at sinuri ang sugat. Bahala ni si Drew na magbayad ng upa. Ang hindi niya inasahan ay ang biglang silip ang babaeng naniningil nang buksan ni Drew ang pinto. Napakabilis ng babae. Ang liksi kaya hindi niya naitago ang kanyang muka. Nagkatinginan sila. Ilang segundo na nagkatitigan. Mabuti na lamang at natanggal na niya ang face mask at sombrero niya kundi nakita sana nito ang get up niya bilang si Mr. Hardkiller. Ate Alita, heto na po. Magbabayad na po kami. Maagap na sabi naman ni Drew. Iniharang nito ang sarili upang hindi makapasok ang dalaga. Ang tagal nangawit ako kakatayo rito. Reklamo pa rin ni Alita habang binibilang ang perang tag-1,000. Hindi na pinilit ang paninilip. Biglang nahiya siya sa nakita niya sa loob. May gwapong lalaki pala doon. Teka, kulang ito. 3 buwan ang utang niyo sa renta, sabi ng pinsan ko. Bakit pang 2 buwan lang ito? Pasensya na kayo ate. Kunwari napakamot batok si Drew. Dahil ang totoo ay sinadya talaga iyon ng binatilyo na kulang ang ibabayad nila. Utang na lang muna yung 1 buwan. Hindi na nga kami kumain ni kuya ng ilang araw makabayad lang kami. Maawa ka naman sa amin ate. Mabait naman kayo diba tulad ni Ate Elora?
Siya, sige na. Pero sabihin mo sa kuya mo na maniningil ulit ako sa katapusan. Hindi pwede ang ganito na kung kailan nyo lang gusto na magbayad. Nalulugi ng paupahan ng pinsan ko dahil sa inyo. Sige po ate, sasabihin ko po. Babay po. Umiling si Alita sa binatilyo pero ngumiti naman bandang huli bago ito naglakad paalis. Umalis ng maingay? Tanong ni G-Ward nang narinig niyang pagsara ng pinto. Nakangiwi siya dahil ang sakit sa kanyang tainga ng boses ng babae. At nauunawaan na niya ngayon kung bakit may tao kagabi sa bahay ng landlady nila nagpaalam naman silang mag-aasawa na mag-iibang bansa. Dumating na pala ang pinsan nito na sinabi nitong papalit na magbabantay sa paupahan. Napalatak siya dahil sa klase ng paniningil ni Alita na iyon ay mukhang kabaliktaran ng ugali ni Elora. Sobrang bait na landlady kasi ni Elora. Samantalang ang Alita na iyon ay parang kakain agad ng taong buhay oras na hindi makapagbayad ang mga renter. Ang ingay pa na babae. Oo kuya, bakit naman kasi pati bayad ng upay kailangang ipakitang hirap tayo? Nakakahiya tuloy sa mga kapitbahay. Pinagchichismisan kaya tayo dahil batugan daw tayo, lalo na ikaw. Sayang daw ang kagapuhan mo. Himutok ulit ni Drew na bumalik sa pagsiselfone. Alam mo ang dahilan, huwag ka nang magtanong. Ang mabuti pa ay pumasok ka na lang sa school para makita nila na nag-aaral ka. Ayoko nga. Huwag ka ngang pasaway. Pumasok ka na, mag-aral ka. Ayoko nga mag-aral kuya, huwag mo nga akong pilitin. Anong gusto mong mangyari sa buhay mo? Matulad sa akin? Umayos ka nga. Isa pang una nang ibinato ni G-Ward sa pasaway na binatilyo. Ganito na sila simula naging nagsama sila, parang magkapatid na talaga na laging nagbabangayan. Hindi na umimik si Drew, parang wala na itong narinig, lalong nagbisi-bisihan sa pag-games. Iningusan ito ni G-Ward. Kahit kailan ay pahirapan talaga siyang kumbinsihin na mag-aral si Drew at suko na siya. Binato na lang niya ulit ito ng isa pang unan. Istorbo ka naman kuya nagrarangk ako. Bahala ka sa buhay mo. Kung titingnan talaga ay parang kawawang magkapatid ang dalawa. Isang malit na kwarto ang inuupahan nila. Isang TV at isang ref na mga lumang appliances nila. At isang lumang Durabox naman ang lagayan ng mga damit nila. Ganoon kasi ang gusto ni G-Ward na ipakita na buhay nila upang hindi siya panghinalaan ng mga tao sa totoong trabaho nila. Ang alam nga ng mga tao ay batugan siya, kaya naman kahit sobrang gwapo niya ay ilag ang mga babae sa kanya. Wala raw mga ito aasahan sa tulad niya. Sa bagay, tama naman sila. Wala namang aasahan talaga ang isang babae sa buhay niya ngayon na tinatahak. Sino ba naman ang tapat na magmamahal sa isang tulad niyang kabilang sa mga kriminal? Sa kabilang banda, matapos magpunta sa mall gamit ang nasingil niyang pera sa renta, ay umuwi si Alita na abot hanggang tainga ang pagkakangiti. Nagpahinga muna siya saglit, subalit gabi na nang magising siya kaya kung ano na lang ang nasa ref ang ginawa niyang hapunan. Hanggang sa sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi habang kumakain, iyong may kalabog siyang narinig sa bubungan. Paano kung bumalik kung sino man ang taong iyon at ituloy ang masamang binabalak dito sa bahay? Ang pumasok sa isip niyang saad habang nakatingala sa itaas. Hindi siya naniniwala na pusa lang ang kagagawan nun. Imposibleng pusa iyon. Ang gaan-gaan kaya ng pusa. Makaraan ng ilang sandali ay kumilos na siya. Hindi niya dapat pabayaan ang bahay ni Elora. Ipinagkatiwala iyon ng kanyang pinsan kaya babantayan niyang maigi. Naghanap siya ng upuan at iniakyat niya sa may teres. Uupuan niya mamaya dahil magtatanod talaga siya. Inihanda rin niyang pamalo niya na golf club. Aabangan niya ang taong may kagagawan ng kalabog kagabi. Hindi siya matutulog. Hanggat ako ang bantay sa bahay na ito, walang magnanakaw na makakapasok dito. Tanod kaya ang tatay ko sa lugar namin. Mana ako sa kanya. Mayabang na sabi niya nang itesting niyang umupo roon. Padikwatro at kay taas-taas ng pagkakahalukip-kip. Ang kaso, nang lumalim ang gabi ay wala pang 10:00 ay antok na siya na nakaupo. Nakapikit na siya at panaka-naka ay natutumba ang ulo niya na sinasalo ng isang kamay niya. Mabuti na lamang at nang makaramdam siya ng kaluskos ulit sa bubungan ay nagising pa rin ang kanyang diwa. At talagang susubok ka pa ulit
Gigil na kinuha niya ang termos at sinalinan ang pinagkapihang mug ng mainit na tubig. Malakas niyang isinaboy iyon sa itaas. Ayan ang bagay sa'yo! Mapasok ka sana at magbagong buhay ka na! Sigaw rin niya ng malakas at gawa ng kapilyahan ay nagmamadaling lumabas siya ng bahay. Titingnan niya kung ano iyon o kung sino iyon. Natigil naman si G-Ward sa pagtakbo. Narinig kasi niya iyon, ang buang na babae, pinagkamalan pa siyang magnanakaw. Mas malala ako sa iniisip mo. Nakangising pagtatama niya sakay pinagpatuloy ang pagtalon-talon sa mga bubungan ng mga naglalakihang mga bahay. May trabaho na naman siya na dapat niyang tapusin. Ang hindi niya alam ay nakita siya ni Alita. Nakatanga saglit si Alita dahil hindi siya makapaniwala na tao nga ang may kagagawa ng malalakas na kalabog sa bubungan kapag sumasapit ang hating gabi. Saglit ay napangisi na ang dalaga at nagpa siyang sundan pa ito. Kapag nakita niya kung sino ito ay isusumbong niya talaga sa mga pulis. Katapusan mo na ngayon na magnanakaw ka! Sa isip-isip ni Alita habang nagtatakbo. Natigilan ulit si G-Ward. Naging malikot ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na parang may sumusunod sa kanya kaya pinaspasan na niya ang kilos niya. Nagtago muna siya sa isang kahoy na mayabong ang dahon nang magkaroon siya ng pagkakataon at nakita nga niya ang babaeng sumusunod sa kanya. Ang babae sa kabilang bahay na bagong bantay sa paupahan ni Elora. Ang lakas ng loob! Napailing si G-Ward. Maya-maya ay naniningkit ang mga mata niya na nagpa siyang bumaba na sa puno. Sinundan niya mula sa likod ang dalaga. Inayos niya ang sombrero niya. Mas ibinaba niya upang matakpan ang kanyang mukha. At nang makalapit siya ay napakabilis ng kilos niya na hinedlak niya ang babae. Why are you following me? Pabulong na tanong niya sa dalagang nasukol niya. Pinakapal niya ang boses para hindi siya mabusesan. At ganito talaga siya. Nag-i-English para mas lalong maitago niya ang kanyang identity. Wala po. Sinusundan lang kita kasi crush kita. Napaurong ang ulo ni G-Ward. Hindi niya inasahan iyon na sagot. Pero buti at hindi siya nawala sa focus. I'll spare your life now, but next time na makita kong sinusundan mo ko, papatayin na kita. Narinig mo? Babala na niya sa dalaga bago niya ito binitawan at tumalikod na. Ikaw ang papatayin ko! Ngunit anong gulat ni G-Ward nang takbuhin siya ni Alita at sinabunutan. Aray, aray, aray! Ikaw ang papatayin ko! Magnanakaw ka! Magnanakaw! Hindi pa nakontento si Alita, sumakay ito sa likod niya at kinagat ang kanyang tainga. Aray! Sa sobrang sakit na nararamdaman, kahit hindi nananakit ng inosente, ay napilitan na si G-Ward na labanan ng babae. Ginamit na niya ang galing niya bilang si Mr. Hardkiller. Napakadali na niyang naialis sa kanyang likod ang parang tuko na babae. Pagkuway, nagngangalit ang mga ngipin niyang isinandig ito sa pader ng isang bahay. Nakahawak ang isang kamay niya sa dalawang kamay nito at ang isa namang bisig ay nakaharang sa liig ng babae. Gusto mong mamatay? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Mr. Hardkiller. Wag po, maawa po kayo sa akin. Mula sa parang napakatapang na tigre ay naging tila maamong kuting na si Alita. Teka, ikaw? Ikaw yung kapatid ng nangungupahan sa third floor sa paupahang bahay ng pinsan ko, di ba? Natigilan si G-Ward. Noon lang niya napagtanto na wala pala siyang suot na face mask. Huli na para itago niya ang kanyang mukha. Nakita na ng babaeng baliw ang kanyang totoong mukha. Ikaw iyon, di ba? Oo, ikaw nga. Hindi ako pwedeng magkamali dahil maliban sa nasilip kita nung siningil ko kayo sa upa, ay nakita ko pang mukha mo sa ipinakita ni Elora ng mga picture ng mga nangungupahan sa bahay nila para makilala ko daw kayo. Ang dami nang naimura ni G-Ward sa kanyang isipan. Fuck! Mura niya ulit sa isipan, pero wala na siyang magagawa. Ang naisip na lang niya ay takutin ng babae. Diniinan niya ang bisig sa liig nito upang masakal. Hindi ako makahinga! Talagang hindi ka makakahinga dahil nakita mo ng mukha ko. Papatayin na kita ngayon. Pananakot na nga niya, at para makatotohanan ay inilabas niya ang maliit niyang kutsilyo. Wag! Hirap man ay pakiusap sa kanya ng babae. Kahigpit na hinawakan nito ang kanyang kamay.
Sa tingin mo maawa ko sa'yo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ako si Mr. Hardkiller at lahat ng taong nakakita sa mukha ko, patay na silang lahat ngayon. Naiyak ng babae. Sorry kung nakita ko ang mukha mo. Pero please, huwag mo akong patayin. Promise, wala akong pagsasabihan kung sino ka talaga. Hindi naman ako chismosa eh. Saka wala pa naman akong friend sa lugar na ito dahil bagong salta lang ako. Taga-probinsya talaga ako. Wala akong pakialam. Dapat ka nang mamatay. Umakto si Jeward na isasaksak na niya ang kutsilyo sa bandang dibdib ng dalaga. Napapikit ang takot na babae. Wag, please. Kung gusto mo, gawin mo na lang akong tauhan mo o kaya alipin. Lahat ng sasabihin mo, gagawin ko. Saka hindi ko na kayo sisingilin sa upa pagdating na lang ni Laura. Kunwari ay natigilan si Jeward. Umiiyak na nagmulat ng mga mata si Alita. Please, maawa ka. Ang bata ko pa para mamatay. Totoo bang sinasabi mo? Gagawin mong lahat para sa akin? Oo, sabihin mo lang kung ano. Pinakawalan na ni Jeward ang babae. Okay, madali lang naman akong kausap. Pero oras na linlangin mo ko kahit isang beses lang ay magpaalam ka na sa pamilya mo dahil papatay na talaga kita. Oo, promise. Wag na wag mong sasabihin sa kahit na sino kung sino ako kung ayaw mo talagang mamatay. Pagkasabi nun ni Jeward ay nagtatakbo na ito patakas. Tumalo ng binata sa isang bakod. Umakyat at tumakbo na sa mga bubungan ng bahay. Muntik nang makaihisa sa lawal si Alita na napaupo naman. Bungakala niya talaga ay katapusan na niya. At tinupad niya talaga ang sinabi niya kay Mr. Hardkiller. Wala nga siyang pinagsabihan kinabukasan at sa mga sumunod na araw ang tungkol sa kanyang natuklasan. Takot lang niya dahil nang mag-research siya sa internet kung sino si Mr. Hardkiller ay notorious killer nga ito na kinatatakutan ng mga kriminal. Sikat ito sa pagpatay sa mga taong malalang kasamaan. Maliban sa tawag na Mr. Hardkiller ay tinatawag din itong Prince of Hell dahil para raw itong sugo ni Satanas na nagdadala sa mga masasamang tao sa impyerno. Nanay ko po! Laking gulat ni Alita nang mapagbuksan niya sa gate ang kinatatakutang binata. Pasok sa loob! Oo! At tubiling pagsunod niya. Lahat ng kamalditaan niya at katapangan niya ay tuluyan na talagang nawala. Takot na takot siya sa binata. Nagtuloy-tuloy sila ng pasok hanggang sa loob ng bahay. Sa mahabang sofa sa sala ay kampanting humiga roon si Mr. Hardkiller. Napapangiwi naman si Alita dahil ang dumi ng sapatos nito. Pigil na pigil talaga niya ang sarili na wag sitahin ng binata. Kitang-kita niya kasi ang baril sa tagiliran ng binata na nakabukol. Ikuha mo ako ng pagkain. Ngunit nang utusan siya na akala mo ay katulong siya, ay muntik na naman siyang mapaangal. Di wow! Anya at buti na lang mahina. At lalong buti na lang dahil naalala niya ang sinabi niya na lahat ng iutos niya ay gagawin niya, wag lang siyang papatayin. May reklamo? Wala. Ang sabi ko, wow na ulam ang iluluto ko para sa'yo. Oo, tama. Sige, wait lang. Feel at home ka lang dyan, ha? Pilit na pilit ang ngiting sagot niya saka tumalikod. Pero pagkatalikod niya ay ngit-ngit na ngit-ngit naman siya. Kakangit-ngit niya ay hindi niya namalayan tuloy na napakabilis na sinundan siya ni Jeward. Hinaklit ang kanyang braso at marahas siyang ipinaikot paharap saka isinandig sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Alita na napatitig sa binatang napakaangas ang itsura. Para iyong slow-mo sa pakiramdam niya. Napanganga rin siya sa kabiglaan. Napatuwid siya ng tayo. Isinuntok ni Jeward ang kamao sa pader para walang malusutan ng dalaga. Tapos inilapit nito ang husto ang muka sa mukha niya. Muli ay napalunok si Alita dahil nanuyo yata ang lalamunan niya. At napapikit ng halos, kaunti na lang ang magdidikit na ang mga labi nila. OMG! Virgin kong lips! Goodbye! Sa kabila ng lahat ay pilya niyang naiusal. Ngunit napatitig lang naman si Jeward sa napakagandang mukha ng dalaga. Nang magsawa sa pagtitig ay sa tainga ng dalaga nito inilapit ang bunganga nito. Mamili ka! Papatayin kita ngayon o sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko tulad ng ipinangako mo noong huling nag-usap tayo. Ninervyos na naman si Alita. Sagot! Gusto mong mamatay o hindi?
Napalunok ulit ng laway si Alita. Kung nakamamatay lang ang halik, inilips to lips na niya ito. Diyos ko, gagawin nga akong alipin ng loko. Demonyo nga! Subalit nang itutok na ni G-Ward ang baril nito sa tiyan niya, ay hindi na siya nakapalagpa. Lumuwa talaga ng as-in ang kanyang mga mata. Nanigas ang buong katawan niya. Okay, sige. Gawin mo na akong alipin kung iyon ang gusto mo. Hindi na ako magrereklamo. Saka napakabilis pero utal-utal niya nasabi. Ayaw niya pang mamatay. Iniyuko ni G-Ward ang ulo. Paraan nito para maitago ang ngiti o ngisi. Pagkatapos ay tumayo na ito ng maayos. Yung baril ay sinukbit ulit nito sa likod nito. Kamuntik nga lang itong matawa nang makita nitong putlang-putla ang mukha ng dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako basta-basta pumapatay basta masunurin lang sa akin ng isang tao. Kaya napilitan nitong sabi saka pumamulsa. Nakahinga naman ng maluwag si Alita. Pero hindi pa rin niya magawang ikilos kahit mga daliri niya. Sino naman kasi ang hindi mawawala sa sarili sa ganito? Kaloka! So, pwede kunan mo na ako ng pagkain ngayon nang wala akong maririnig o makikitang reklamo mo? Nakangiti man ay nakakatakot pa rin na tura ni Mr. Hardkiller. Buti na lang ay nagawang itango ni Alita ang ulo kahit natakot siya. Good! Sige, kumilos ka na. Kasi madali rin kasi akong mainip. Baril pa naman agad ang naiisip ko pag naiinip ako eh. Pananakot pa ng binata. Opo, sige po bossing. Kumaripas na si Alita ng takbo sa kusina. Natawa na ng tuluyan si G-Ward nang maiwan doon sa sala. Ngunit saglit lang dahil sumeryoso rin agad siya. Magkagayon man kasi ay hindi pa rin siya makampante. Isa pa ang totoo ay labag sa loob niya ang ginagawa niyang pananakot kay Alita. Hindi talaga niya ugali na mandamay ng mga inosente. Wala siyang awa sa mga kriminal kahit mamatay pa sila isa-isa sa harapan niya. Pero malaki ang awa niya sa mga ordinaryong tao at walang ginagawang masama. Wala lang siyang choice dahil kung hindi naman niya tatakutin si Alita ay malamang kalat na sa buong bansa ang tunay niyang pagmumuka bilang si Mr. Hardkiller. Sa kusina, namumroblema naman si Alita kung anong lulutuin niya para sa lalaki na si Mr. Hardkiller pala. Hindi kasi siya marunong magluto. Naman kasi, bakit ba kasi nakita ko ang mukha niya? Nagulo-gulo niya ang buhok. Gusto ko ng adobo. Hintayin kita sa sala. Manunood lang ako ng TV. Opo, sige po bossing. Adobo is coming. Nagmamadali na nga siyang kumalkal sa ref ng mga ingredients. Buti na lang at may karne roon ng manok. Inilabas niya iyon. Kaya nga lang ay napatanga siya. So ano na ang next na gagawin niya? Hindi nga siya marunong magluto. Paano ba to? Nakagat niya ang pangibabang labi niya. Pakiramdam niya ay maiihi na siya sa stress. Mabuti na lamang at naisip niyang tawagan ang kanyang nanay. Oo, magpapatulong siya sa nanay niya dahil the best magluto ang nanay niya ng adobo pala. Mabilis niyang kinuha ang cellphone niya sa bulsa niya at idinayal ang number ng nanay niya. Hello ate, bakit? Ngunit si Shai ang sumagot, ang kanyang kapatid. Naiwan malamang na naman ng nanay niya ang cellphone sa bahay nila. Shai, si nanay! Pabulong ang boses niya at palingon-lingon siya sa kanyang likuran. Wala siya ate, umalis. Nakilamay sa namatay sa kabilang baryo. Ganun ba? Paano na to? Patay rin ako nito. Ang bata ko pa para mamatay din. Ano bang sinasabi mo dyan ate? Mamamatay ka kaagad? Hindi mo lang makausap si nanay? Ang OA mo hindi sa ganun. Kasi umasim ang mukha ni Alita. Paano ba niya ipapaliwanag sa kapatid ang sitwasyon niya ngayon na nakakaloka? May problema ba ate? Oo, Shai, malaking problema, pero wag mo nang sasabihin kay nanay. Hala, ano yun? Kikibot-kibot ang mga labi niyang nag-isip at sa tingin niya pala ay hindi na kailangang malaman pa ng pamilya niya ang problema niyang ito dahil baka idamay pa sila ni Mr. Hardkiller. Ano kasi Shai, may bisita ako. Oo, may bisita ako at kailangan ko siyang ipagluto ng adobo at hindi ko alam kung paano. You know, hindi naman ako marunong magluto, di ba? Yan lang palang problema mo ate. Akala ko naman kung ano na. Ano ka ba? Malaking problema talaga ito. Tapos wala pa si nanay kamo. Lagot ako.
Pasalamat ng kapatid niya at magkalayo sila, kung hindi ay nabatukan din niya ito. Kung alam lang sana nito ang kinakaharap nitong sitwasyon ngayon, na para siyang bibitayin kung hindi siya makapagluto ng adobo. Hindi yan problema, ate. Nandito naman ako eh. Weh, alam mo? Oo naman. Kumpleto ricados ka na ba dyan? May toyo ka ba? Sibuyas, kamatis, suka, luya, paminta, tsaka asin. Teka, isa-isa lang. Inilibot ni Alita ang tingin tapos binuksan ulit ang ref. Ulitin mo yung mga sinabi mo at dahan-dahan lang. Inulit nga ni Shai ang mga sinabi at inisa-isa naman niya na kinuha ang mga iyon kung saan-saan. Tapos siling labuyo pala, ate. Bakit may siling labuyo? Para maanghang, mas masarap. Okay. Sa bagay, lalaki si Mr. Hardkiller, kaya malamang mas gusto nito ang maanghang. Tapos asukal, ate. At bakit may asukal? Sweet and spicy kasi ang ituturo ko sa yung adobo, ate. Ah, okay. Tapos may kalamansi ka dyan. Bakit naman may kalamansi pa? Ay naku, gusto mo ba talagang maging masarap ang lulutuin mo na adobo? Duda ka yata eh. Oo na, sige na. Napilitan niyang sagot. Dahil kung hindi ay baka pag hindi nasarapan si Mr. Hardkiller, baka tuluyan ako. At gusto pa sana niyang idagdag pero sinarili na lamang niya. Madaldal pa naman ang kanyang kapatid. Kung ganun, sundin mo na lang ang sasabihin ko. Ikaw na nga ang tinutulungan eh, tapos wala ka pang tiwala sa akin. Oo na nga, so ano pa? Parang aso't pusa talaga silang magkapatid. Sa bahay nga nila ay animoy laging may boxing noon dahil sa lagi nilang bangayan at ang referee nila ay ang kawawa nilang nanay. Magkagayon man ay alam naman nilang mahal na mahal nila ang isa't isa na magkapatid. May okra ka! Sinilip ulit ni Alita ang ref. Meron pa. Okay na yung ingredients mo. Sige, mag-isa ka na, ate. Sinunod na nga niya ang kapatid. Wala siyang angal-angal kahit na parang may mali na yata. Pero bahala na. Lagyan mo na ng tubig. Kunti lang ha, tapos hintayin mo na lang na kumulo. Hindi nagtagal ay sabi na ni Shai nang matapos na nilang proseso ng paggigisa. Kumukulo na. Okay, ilagay mo na ang okra, ate. Tapos okay na yan. Salamat, Shai. Lambing niya. Minsan, maaasahan din naman talaga ang kanyang kapatid. Welcome, ate ko! Bye! At tatawa-tawa ng kapatid niya na pinatay ang tawag. Nagtaka si Alita, pero hinayaan na lang niya. Ibinulsa na niya ang cellphone niya. Ay, aswang! Paglingon niya ay anong gulat niya nang makita niyang kampanting nakaupo na pala sa harap ng lamesa si Mr. Hardkiller. Natutop niya ang dibdib. Susmi, hindi nga yata ako papatayin sa baril pero papatayin naman yata ako sa gulat at takot. Nakakaloka talagang lalaking to. Pero teka, kanina pa kaya ito? Narinig kaya nito na nagpapaturo ako kay siya sa pagluluto? Nakakahiya naman. Nanlisik ang mga mata ni Jeward at humalukip-kip. Sino yung kausap mo? Sinusumbong mo ako? Hindi, kapatid ko yun, bossing. Nangungumusta lang. Talaga lang ah. Mas naging nakakatakot ang tingin ng binata. Opo! Hindi na umimik si Jeward, pero kung makatingin pa rin siya kay Alita ay wagas. Kakaupo niya lang kasi kaya hindi niya narinig ang usapan ni Alita at nang kausap nito sa cellphone. Nag-iwas naman ng tingin si Alita, hindi dahil guilty siya, kundi dahil naiilang siya. Sheti naman kasi ang mamamatay tao na ito. Ang gwapo! Gutom na ako. Formal na wika ni Jeward pagkaraan. Tingin agad si Alita sa niluluto niya. Oo, luto na ito. Wait lang, ipaghahanda na kita ng makakain, bossing. Natataranta siyang naghain. Ang hindi niya maiwasan ay ang mapangiwi siya nang makita na ang itsura ng niluto niya. Adobo ba to? Parang hindi naman ganito ang itsura ng adobong niluluto ni nanay ah. Kung sa bagay, sabi ni Shai ay special daw ang adobo na ito. Baka ganito talaga ang pangmayaman na adobo. Inilapag na niya ang niluto niya sa harapan ni Mr. Hardkiller. Bahala na kung magugustuhan nito o hindi. Ano to? Ngunit sitagad ni Mr. Hardkiller sa ulam na hindi maintindihan ang amoy, kulay at itsura. Adobo po, bossing? Ganito bang itsura ng adobo?
Ano kasi yan? Special na adobo, bossing. Ganyan magluto ang nanay ko. Masarap yan, promise. Naniwala naman ang binata. Sige, bigyan mo ako ng kanin. Saglit lang, bossing. Saglit nga lang ay inilapag na niya ang plato ng kanin sa harap ng binata. Nagsimula nang kumain si Mr. Hardkiller, ngunit ay isang subo pa lang nito ay nasuka na ito. Nagtatakbo na ito sa lababo at doon nagduduwal. Oh no, mas patay yata ako ngayon. Nais sa loob ni Alita. Lintik na! Nang umayos ang panlasa ay binunot ni Mr. Hardkiller ang baril nito sa tagiliran at galit iyong itunutok sa kanya. Balak mo ba akong lasunin, ha? Napaangat ang dalawang kamay ni Alita. Ang itsura niya ay parang yung taong sumusuko. Tapos ay napapikit siya ng mariin. Grabing kamalasan naman to. Mamamatay pa yata ako nang dahil lang sa adobo. Diyos ko, Lord. Sumagot ka! Gusto mo ba akong lasunin? Sunod-sunod na iling ang ginawa ni Alita. Mangiyak-ngiyak siya sa takot. Nakataas pa rin ang kanyang dalawang kamay. Maniwala ka, bossing. Wala po akong balak na masama sa'yo. Sadyang hindi lang po ako marunong magluto. Kababae mong tao, hindi mo alam ang magluto. Opo, bossing. Tamad kasi ako sa kusina noon. Nakakahiyaman ay pag-amin na ni Alita. Buti na lang at may tumawag kay G-Ward. Nawala ang atensyon nito sa adobong ewan ni Alita kung ano ang lasa. Kuya, ano na? May email ka ulit dito. Tinatanong kung tatanggapin mo ba ang trabaho. Inaantay ng kliyente ang tawag mo. Ano bang ginagawa mo at hindi ka pa tumutugon sa kanya? Sermon agad ni Drew sa kabilang linya nang sagutin iyon ni G-Ward. Napangiwi ang binata. Nakalimutan niya pala ang dapat niyang inaasikaso na trabaho ngayon. Nagkabulilyaso pero papunta na ako. Okay kuya, at saka bilisan mo, tinihintay na raw niya ang pasya mo. Iyon lang at nawala na agad sa linya si Drew. Nang ibaba ni G-Ward ang tawag ay masamang tingin ulit ang ipinukol niya kay Alita. Ikaw ang kumain lahat niyan, ubusin mo. Tapos ay sabi nito bago nilisan ang lugar. Sobrang ginhawa ni Alita nang wala na si G-Ward. At nang tikman niya ang adobo ay muntik na siyang mapauwi sa kanilang probinsya para ilibing ng buhay si Shai. Walang duda, pinagtripan na naman siya ng pasaway niyang kapatid. Umiinom ka ng alak? Sa sumunod na gabi na pinuntahan siya ni Mr. Hardkiller ay mukhang good mood naman ang binata. Bigla na lang sumulpot. May dala itong supot na ang laman ay alak at sitserya. Oo, pero hindi masyadong sanay. Umiinom lang ako kapag may okasyon. Kung ganun ay samahan mo ako. Inom tayo. Bakit? May problema ka, bossing? Wari ba'y sumakit ang tainga ni Mr. Hardkiller na kinalikot iyon. Pwede ba tigil-tigilan mong pagtawag sa akin ng bossing? Hindi ako si Bossing Vic. Anong itatawag ko sa'yo? Alam mo naman ang pangalan ko siguro. G-Ward ang nabasa ko na pangalan mo sa ibinigay sa akin ni Elora na papel. G-Ward Estadilla. Tapos iyong kapatid mo ay Drew Daniwan. Teka, bakit pala kayo magkaiba ng apelyido? Inilalabas ni G-Ward ang mga inkan na alak na sumagot. Hindi kami totoong magkapatid. Kinupkup ko lang siya dahil tulad mo ay isa din siya sa maswerteng nakakita sa mukha ko. Malas din tulad ko. Sabi ko, swerte. Biglang natauhan si Alita. Oo, sabi ko nga po, swerte. Dila ko po talaga pasaway. Nagtatawa rin siya habang pinipikpik ang bibig ng kamay. Sinamaan siya ng tingin ni G-Ward. Iniiwas niyang mga mata, nagmaang-maangan. Ikaw, anong pangalan mo? Ako? Hindi, iyang nasa likod mo. Bigla napalundag sa takot si Alita dahil akala niya ay may tao talaga sa likod niya. Huwag mo nga akong tinatakot, takot na nga ako sa'yo eh. Sinamaan siya ng tingin. Alita, ako si Alita Camila. Napilitan niyang maayos na sagot. Tumango-tango si G-Ward. Oh, inom na. Di kawasay iniabot sa kanya ang isang beer. Thank you. Himalang nagngitian na sila at doon nag-umpisa ang maayos nilang pag-uusap ng kung ano-ano. Ni hindi na nila namalayan ang oras. Paumaga na nang makauwi sa inuupahang unit si G-Ward. Pasalamat niya tulog pa rin si Drew. Isinalampak niya ang katawan sa luma nilang sofa at doon nagpasya na matulog.
Sumikat na ang araw ay tulog pa rin kayo. Di pa rin kayo nagbabago. Ay nako! Subalit hindi pa man nagtatagal ang kanyang tulog ay bigla na lamang pambubulabog ng pamilyar na tinig. Halos sabay na biglang nagmulat ng mga mata sina Jeward at Drew. Saka sabay ring napabalikwas ng bangon. Kuya Arman! Pagkuway masayang sambit na ni Drew na nagmamadaling bumaba sa kama at tinungo ang lalaking tinawag nitong kuya rin. Yumakap ito ng mahigpit. Si Jeward ang umasim ang mukha nang magsingin sa utak niya na si Arman nga ang bisita nila. Ang gwapo mo na kuya! Ang angas pati! Tuwang-tuwa si Drew. Natuwa naman si Arman. Ginulo nito ang tuktok ni Drew. Ikaw, payatot ka pa rin. Hindi ka ba pinapakain ni Kuya Jeward mo? Kuripot po yan eh. Napasinghap si Jeward. Ikaw, sinungaling ka. Totoo naman eh. Puros na lang noodles o kung hindi man ay itlog ang ulam natin. Ah, ganun. Ang takaw-takaw mo nga pag kumakain tayo sa restaurant. Oo nga, pero paminsan-minsan lang naman. Binato na ng una ni Jeward si Drew. Natawa na lamang si Arman sa bangayan ng dalawa. Pero hindi nagtagal ay sumeryoso rin nang maalala ang sadya. Jeward, mag-usap tayo. May kapabayaan ka na namang ginawa. Ha? Anong kapabayaan? May kinuha si jacket si Arman at pinakita iyon kay Jeward. Sa'yo to, di ba? Unti-unting napangiwi si Jeward nang makilala ang kutsilyo. Napakamot na rin sa ulo. Ginamit ko yan sa isang tauhan ni Mayor Valencia. Dahil natamaan na rin ako ay nakalimutan ko pala. Dismayadong umiling-iling sa kanya si Arman at nakigaya na rin si Drew. Paano napunta sa'yo yan? Akin na nga. Mga agawin ni Jeward ang kutsilyo kay Arman. Oops! Subalit mabilis iyong naitago ni Arman sa likod. Hindi mo na siya pwedeng angkinin dahil pinaiimbestiga sa akin to. Namroblemang napakamot-kamot ulit si Jeward. Kampanting umupo naman si Arman sa luma nilang upuan. Magpasalamat ka dahil tiyempong sa akin ang kaso. Sa mga fingerprints mo pa lang ay booking ka na sana. Naku, lagot ka na pala sana, Kuya Jeward. Dismayadong singit ni Drew. Buti na lang nandito si Kuya Arman. Wala ka talaga. At sabi pa nito na minasamasahe ang likod ng pinapaboran at iniidolong Kuya Arman nito. Inarapan nito ni Jeward. Noon pa man talaga ay si Arman na ang favorite ni Drew kahit siya ang nag-ampun dito. Nakilala ni Drew si Arman sa pagbisibisita nito sa kanila paminsan-minsan tulad ngayon at naging close din. Mas close pa sila dahil bait-baitan si Arman. Dati ay sina Jeward at Arman ang laging magkasama. At kahit hindi tunay na magkapatid ay para na rin silang magkapatid dahil sa isang matanda na nagturo sa kanila noon ng lahat ng bagay sa pakikipaglaban at pati sa pagpatay. Si Tatay Dudong kung tawagin nila. Nakita nila ito noon na hino-hold up ng isang lalaki. Binatilyo pa lamang sila noon, edad 12. Pero kahit bata pa lang sila ay hindi sila nagdalawang isip na tulungan ng matanda. Kinalaban nila ang lalaking hold-upper. Kahit na puros bugbog ang sinapit nila at nasaksak pa sa braso si Arman noon, ay wala pa rin silang naging takot hanggang sa napatumba nila ang hold-upper. Wala silang kaalam-alam na ang matandang tinulungan pala nila ang magpapabago sa buhay nila. Humanga si Tatay Dudong sa katapangan nila. Kinupkup sila, naging tagasunod at kapalit ay tinuruan sila ng mga bagay-bagay. Si Tatay Dudong ay isa kasing private courier o yung taong binabayaran para kumalap ng mga impormasyon. Pero mga impormasyon na hindi basta-basta, katulad ng mga impormasyon na ginagamit ng mga politiko, media at matataas na tao para ipanlaban sa mga kalaban nila kapalit ang milyong halaga. At dahil sa trabaho nito ay minsan hindi sinasadyang napapasabak sa labanan kaya naman nahasa ito sa pakikipaglaban at sa pagpatay na rin. Na siyang itinuro nito kina Arman at Jeward nang sila ay ginawa nitong tauhan. Subalit gawa ng katandaan ay pumanaw din si Tatay Dudong nila. Gawa nun ay biglang ginustong mag-aral ni Arman ng criminology kaya naman pulis na ito ngayon. Si Jeward na lang ang nagpatuloy sa trabaho ni Tatay Dudong upang mas makaipon ng mas malaking halaga para sa inaasam nitong bagong buhay naman sa ibang bansa. Pinakaasam niyang makalis sa bansa oras na makalikom siya ng sobra-sobrang pera. Kuya Arman, sasabihin mo ba na si Kuya Jeward ang nagmamayari ng kutsilyo?
Tanong ni Drew kay Arman. Patuloy ito sa pagmasahe sa likod ni Arman. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Sagot ni Arman pero kay G-Ward nakangisi. Tumikwas ang gilid ng labi ni G-Ward. Kabisado na kasi niya ang mga ngisi na iyon ni Arman. Magkano na naman? Drew, madami na bang pera ngayon ng kuya mo? Tanong ni Arman kay Drew kaysa diretsahang sagutin si G-Ward. Sasagot sana si Drew na madaming-madami. Hoy, manahimik ka dyan ah. Baka gusto mo magkatotoo na puros noodles at itlog mong kakainin. Sinasabi ko sa'yo. Pero kasi ay nagbabantang itinuro at babala dito ni G-Ward. Natawa na naman si Arman sa dalawa. Umalis ka na nga. Baka may makakita pa sa'yo rito. Nainis na pagtataboy na rito ni G-Ward. Relax, ano naman ang iisipin ng mga tao? Ang nakatira naman dito na alam nila isang batugang binata. Ay, alis na sabi! Nainis na talaga si G-Ward. Hinablot niya ang kamay ni Arman at marahas na hinila hanggang sa may pinto. Tawa lang ng tawa si Arman, pero bago siya mapalabas ni G-Ward ay nagseryoso naman ito. Ingat ka! Hindi basta-basta ang grupo ni Mayor Valencia. Tiyak na hindi sila titigil agad hindi nila nalalaman kung sino ang nasa likod ng maskara ni Mr. Hardkiller. Dapat hindi na maulit ang kapalpakang ito. Alam ko na yun. Isang tapik sa balikat at nilisan na nga ni Arman ang lugar na iyon. Gawa ng mga babalang iyon ni Arman ay pinagbakasyon muna ni G-Ward si Drew. Dinala niya sa malayong lugar para sa kaligtasan nito. Nakapagpasya siyang 2 buwan muna siyang maglalaylo bilang si Mr. Hardkiller. Susunduin agad kita, oras na okay ng lahat. Sige kuya, basta 50k ka mo allowance ko sa isang buwan ha, huwag mo nang babawasan. Oo na. Siya ang hindi nagpakalayo-layo. Matapos ihatid sa probinsya si Drew ay bumalik agad siya sa inuupahang unit. Doon pa rin siya upang matrack niya pa rin ang kilos ng mga grupo ni Mayor Valencia. Wala ka na ba talagang balak umalis? Abay, nauubos ng rasyon ng iniwan sa akin ni Elora ah. Hindi nagtagal ay reklamo na ni Alita. Doon niya napagdesisyonan na mag-stay para malapit sa inuupahan niya. At wala siyang ginawa kundi ang magpaluto sa dalaga ng kakainin niya. Heto, mag-grocery ka mamaya. Bilhin mo lahat ng kailangan natin at mga gusto mo. Sabi niyang inabutan ng dalaga ng kumpol na pera. Siyempre ay namilog ang mga mata ni Alita. Kung ganito lang din naman, ay sige, pwede ka namang mag-stay pala rito. Tumirik-tirik ang mga matang napailing na lang si G-Ward. Mga babae talaga. Maya-maya ay pumanhik siya sa taas at nagbihes. Aalis ka? Akala ko ba ititigil mo pansamantalang pagiging Mr. Hardkiller kasi pagod ka na? Tanong ni Alita nang maabutan siya sa teres. Naka-outfit ulit kasi siya ng pang Mr. Hardkiller. Magmamasid lang, boring na akong kasama ka eh. Che, lalo naman ako sa'yo, no? Lalayasan na dapat ni Alita ang binata, pero kasi ay biglang may kumalabog sa may bubungan kaya natigilan siya. Halos sabay silang napatingala ni G-Ward sa taas. Dito ka lang, sabi ni G-Ward kay Alita pagkuwan. Pagkalagay nito ng mask sa kalahati ng mukha ay napakadali niyang inakyat ang bubong. Nakita niya roon ang lalaking may kagagawa ng kalabog sa bubungan. Nagulat din ang lalaki nang makita siya. Walang salita-salita ay agad na naglaban ng dalawa. Mas madami na ang kalabugan sa bubungan ng bahay na naririnig ni Alita kaya ninenervyos na talaga ang dalaga. Lord, huwag niyo pong pababayaan si G-Ward. Kinabahan na niyang dasal habang nagkakandahaba-haba ang leeg niya sa pilit na pagtanaw sa taas ng bubungan. Saglit lang ay napatili sa Alita nang mahulog sa teres ang lalaking kalaban ni G-Ward. Nakahawak sa railings ng tires kaya hindi nagdire-diretso na nahulog sa ibaba. Nagtitili pa si Alita nang magkatitigan sila ng lalaki. Duguan ang mukha ng lalaki, tapos ay akmang susugurin siya. Hoy! Buti na lang at saktong pagbaba ni G-Ward mula sa bubong. Pero nang susugurin nito ang lalaking kalaban ay tumalon na ito sa teres. Susundan pa sana ito ni G-Ward, subalit nakita niya ang isa pang lalaki kasi nakasama ng lalaking tumakas sa bubungan ng ibang bahay. Hindi na niya maiwanan si Alita. Hinaklit na lamang niya ang kamay ni Alita at hinila papasok ng bahay. Diyan ka lang! At inilak niya iyon. Pero nang balikan niya ang isa pang kalaban para labanan sana ay wala na ito.
Habol niyang hiningang iginalagala ang tingin. Nang hindi na niya talaga makita ang mga kalaban ay binalikan na niya si Alita. Takot na takot ang dalagang nag-aantay sa kanya sa may pinto pa rin ng teres. Nangingilid ang mga mata nito kaya naman walang anuman ay hinila niya ito at niyakap ng mahigpit. "Uminom ka muna." Iniabot ni G-Ward ang isang baso kay Alita nang kumalma na sila parehas. Tahimik iyong kinuha ni Alita at sagad na ininom. "Nakita ba niyang mukha mo?" Seryosong tanong sa kanya ni G-Ward nang ibaba niyang baso sa lamesa. Oo yata." Dahan-dahang napapikit ng mata si G-Ward at napahimas sa batok. Sa isip nito'y kung ganon ay nanganganib na ang buhay ni Alita. Malakas ang kutob ni G-Ward ng mga lalaki kanina ay mga tauhan ni Mayor Valencia. "Sino bang mga iyon? Akala ko ikaw lang ang Mr. Hard Killer. Bakit parang katulad mo sila?" "Hindi ko sila kasama. Makakalaban ko sila at gusto nila akong patayin." "Ano?" "Saka na ako magpapaliwanag. Sa ngayon ay halika na. Kailangan na nating makaalis sa lugar na ito bago sila makabalik." Mabilis na hinawakan ni G-Ward ang kamay niya at hinila paalis ng bahay. Mailap ang mga mata ng binata. "Saan tayo pupunta?" Bago pa man sila makalabas ng gate ay binawi ni Alita ang kamay. "Hindi ko pwedeng iwanan ang bahay ng pinsan ko." Salubong ang mga kilay na nilingon siya ni G-Ward. "Mas mahalaga pa ba ang bahay na ito kaysa sa buhay mo?" "Anong ibig mong sabihin?" "Nanganganib na ngayon ang buhay mo, Alita. Hindi ka naligtas dito." "Alam ko, dahil konting pagkakamali ko lang ay pwede mo akong patayin." Maang-maangan niya. "Hindi na ako, kundi sa lalaking nakakita sa mukha mo ang papatay na sa'yo ngayon." "Ha? Bakit naman?" "Sorry, pero dahil nakita ka nilang kasama ko at pinotektahan pa kita, ay malamang naisip na nila ngayon na pwede ka nilang gamitin panlaban sa akin." "Oy, hindi tayo close alam mo yan." "Wala yang magagawa. Kahit magpaliwanag ka, hindi sila makikinig. Ang mahalaga sa kanila ngayon ay alam na nila kung paano nila ako matutunton at mapapalabas sa lungga ko ng sapilitan. Gagamitin ka nila." "Ganon?" Umasim ang mukha ni Alita. Nakagat niya ang lower lip niya tapos ay napalunok. "Hindi mo naman ako pababayaan, di ba? Close naman tayo, di ba?" At saka nagsusumamong bawi niya sa unang sinabi. Napatitig muna si G-Ward sa kanya ng ilang sandali bago ito tumango. Maya-maya ay muling kinuha ang kamay niya para hilain paalis sa bahay na iyon. "Let's go." Hindi na pumiksi pa si Alita. Wala sa sariling, nagpatianod na lamang siya sa binata. "Ano ba itong napasok ko, Lord? Lahat na lang ay gusto kong patayin. Mas maganda pa pala na nag-alaga na lang ako ng baboy sa probinsya kaysa ganito." Mga daing na lamang niya sa kanyang loob-loob. Sa isang mumurahing hotel tumuloy ang dalawa. Hindi na namili si G-Ward. Ang mahalaga na lang sa kanya ay makatago sila pansamantala at makapagpahinga para makapag-isip siya ng maayos. "Anong gagawin natin dito?" tanong ni Alita nang patungo na sila sa room na sinabi ng receptionist. "Wala pa akong maisip na pupuntahan kaya dito muna tayo kahit hanggang bukas lang." Sagot ni G-Ward. Hawak pa rin siya nito sa kamay habang paakyat sila sa hagdanan. In fairness, kinikilig siya kapag napapasulyap siya sa mga kamay nila na magkahawak. "Hindi ba talaga pwede doon sa bahay ni Elora? O kaya sa paupahan? Walang nakatira sa second floor, sabi ni Elora." "Hindi na doon safe dahil sigurado ako na babalikan ka ng mga iyon anumang oras para dukutin at gamitin sa akin. Kung hindi man ay para patayin agad para gantihan ako." "Grabe naman!" Napahagod si Alita sa lieg. "Halika na, bilisan na natin, baka may makakita sa atin." Hinila ulit siya ni G-Ward. Pagdating nila sa malamig na kwarto ay lalong kumabog ang dibdib ni Alita. Hindi na dahil sa takot sa mga tumutugis sa kanila, kundi sa mga pwedeng mangyari rin habang nasa loob sila ng mapanuksong silid. Pasalamat niya't parang wala lang kay G-Ward ang epekto ng romantikong silid. Naroon ito sa may bintana at seryosong may kausap na agad sa cellphone. Sakto na kumalma kahit paano ang kanyang sistema nang matapos sa tawag si G-Ward. "Si Armani yung kausap ko. Parang kapatid ko na siya. Sinabi ko lang ang sitwasyon natin sa kanya. Pulis kasi siya at baka matulungan tayo." Imporma sa kanya nang balikan siya. Hindi umimik si Alita. Tumango lang siya.
Matulog ka na. Babiyahe pa tayo bukas. May sinabi sa akin si Arman na pwede natin pansamantalang tutuluyan. Saan naman iyon? I-chat niya sa akin ang address bukas. May rescue operation daw silang ginagawa ngayon kaya busy pa siya. Okay. Tinungo ni G-Ward ang pinto. Teka, saan ka pupunta? Bibili ng pagkain at saka pamalit na rin. Baka gusto mo palang mag-shower. Shower ka na habang hinihintay ako. Hindi, wag mo akong iwanan. Dito ka lang. Natarantang tinakbo ni Alita ang binata at yumakap sa braso nito. Natatakot ako. Hindi pa naman ako gutom. Matulog na lang tayo. Okay, sige. Matulog na tayo kung ganon. Tinungo nila ang kama at kahit may ilangan sila ay tabi silang humiga. Nilagyan na lamang ni Alita ng una ng pagitan nila sa katalikuran ng kanilang naging posisyon. Matagal na wala silang naging imikan. Bakit ka ba kasi pumapatay? Hindi ka ba natatakot sa ginagawa mo? Maya-maya ay pambabasag ni Alita sa katahimikan. Nakaugalian na. Hindi ka ba nakukonsensya? Nakukonsensya kapag may nadadamay o nasasaktan ng mga inosenteng tao, pero hindi sa mga kriminal. Kasabay ng pagharap ni Alita sa binata ay ang tanong niya ulit na napatitig sa likod nito. Ganyan ka kasama? Masama na kung masama, pero mas masama ang mga kriminal. Wala silang awa. Demonyo pa sila sa mga demonyo. Paano mo nasabi? Kumilos din si G-Ward. Hinarap siya kaya nagsalubong ang mga tingin nila. Dahil bago ko tanggapin ang trabaho ay nagre-research muna ako. Nagmamasid, inaalam ang totoong pagkatao at gawain nila. Pero hindi ikaw ang dapat na nagpaparusa sa kanila. May batas tayo. Saka hindi ka ba natatakot sa Diyos? Malaking kasalanan ng pagpatay. Matagal na hindi nakasagot si G-Ward. Tinitigan muna nito ang napakagandang mukha ng kausap. Kung totoong may Diyos, ipagkakalob niya sa akin ang pagbabagong gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi na sinagot iyon ni G-Ward. Bumangon ito at tumayo. Matulog ka na. Magpapahangin lang ako saglit sa labas. Inihatid na lang ito ng tingin ni Alita. Nalulungkot siya para kay G-Ward na hindi niya mawari kung bakit. Idagdag pa na natatakot na rin siya para dito. Ang pag-iisip ni Alita sa napakapanganib na sitwasyon kasama si G-Ward ay napunta hanggang sa kanyang pagtulog. Masaya at nakakakilig ang eksena nilang dalawa ni G-Ward sa kanyang panaginip. Nasa beach daw sila at naghahabulan. Tawa raw sila ng tawa. Naging maganda tuloy ang tulog niya kahit nasa mapanganib silang sitwasyon sa totoong buhay. Nagising lamang si Alita nang parang nasosuffocate siya. May nakadagan sa dibdib niya na mabigat at nang magmulat siya ng mga mata, muntik na siyang mapatili nang makita niyang kamay pala iyon ni G-Ward. Nakayakap sa kanya ang binatang tulog na tulog. Kikiligin na dapat siya dahil nang tingnan niya ang mukha ni G-Ward habang tulog ay napakagwapo pa rin. Killer ang lalaking iyan. Pigilan mo ang puso mo, gaga ka. Saway niya sa sarili ng kakaibang tibok na ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi ka lang mamamatay tao, manyak ka din! Kunwaring hiyaw na niya sabay tulak sa braso ng binata at nagmamadaling tumayo. Pupungas-pungas ang nagulat na si G-Ward. Anong ginawa ko sa'yo? Nakayakap ka lang naman sa akin! Iyon ba? Sorry pero natatnan kasi kita kanina na parang binabangungot. Gigisingan dapat kita pero sabi mo huwag kitang iiwanan. Nagsasalita ka palang tulog. Napahiya konti si Alita. Bumangon na rin si G-Ward. Gutom ka na ba? Saka pag-iiba nito ng usapan. Hindi dapat ang isasagot ni Alita. Paninindigan niya sana ang galit-galitan niya. Ngunit kumurog ang kanyang tiyan. Ibinuking siya ng mga uod sa kanyang tiyan na mga gutom na rin. Ngumiti si G-Ward, hindi na hinintay ang sagot niya. Tumawag na ito sa room service. Maya-maya lamang ay magkasalo na silang kumakain. Pagkatapos ay nag-check out na sila. Sa kasamaang palad, hindi na sila nakaalis pa dahil may humarang ng mga kalalakihan sa kanila. At bago pa man makaalma o makabalanse si G-Ward, ay napalo na ito sa ulo ng isang lalaki mula sa likod. G-Ward! Hiyaw ni Alita nang nawala ng malay ang binata. Nagising si G-Ward dahil sa paulit-ulit na tumatawag sa pangalan niya na babae. Nang imulat niyang mga mata ay nasa isang bodega na sila ni Alita. Nakatali sila parehas dahil bihag na sila ng mga kalaban. Mabuti naman at gising ka na. Pagod na ako kakagising sa'yo .
Napatingin si G-Ward sa dalaga. Kung meron mang ipinagpapasalamat niya, iyon ay ang nakatali sila dahil hindi siya makakain nito ng buhay. Galit na galit ang tingin sa kanya ni Alita. Mukhang kung makakawala ito ay ito pa ang unang papatay sa kanya. Huwag kang mag-alala, makakalis tayo sa lugar na ito ng buhay. Kahit hindi tiyak ay sabi na lamang niya para hindi ito lalong magalit sa kanya. Siguraduhin mo lang ah. Alam mo, mamamatay na nga tayo ay ang sungit mo pa rin. Dahil ipinahamak mo ang buhay ko. Nagpunta ako dito sa Maynila para sana maghanap ng trabaho. Pero anong nangyari? Nakita ko lang yung lintik na mukha mo, naging alila na ako ng killer. Tapos ngayon malapit na akong mamatay. Eh di wow! Bahagyang natawa si G-Ward. Tatawa-tawa ka pa dyan? Nainis lalo si Alita. Sinubukan niya na tadyakan si G-Ward pero dahil maliliit ang bias niya't umiiwas-iwas ang binata ay hindi niya natatamaan. Tumigil ka na nga at huwag mag-alala, okay? Paano hindi ako mag-aalala? Alam mo bang sinabi kanina ng mga lalaking dumukot sa atin? Papatayin na daw tayo, oras na magising ka. Naniwala ka naman, hindi nila magagawa yun. At paano mo nasabi? Nakita mo bang dala nilang baril? Ay, hindi mo nga pala nakita dahil nawalan ka ng malay. Akala ko pa naman magaling ka sa pakikipaglaban pero isang palo lang sa ulo mo, tigok ka na. Nautakan lang ako pero mamaya tingnan mo kung gaano ako kagaling. Sige, magyabang ka pa. Natawa ulit si G-Ward. Parang wala lang talaga dito na bihag sila. Pero seryoso, umamin ka, makakaligtas pa ba tayo rito? Oo naman, lalo na kapag sasabihin mo sa akin na love mo ko. Si Raulo! Ay bakit? Kung gusto mo ko ay magiging syota na kita paglabas natin dito ay syempre, gagawin ko ang lahat para mabuhay pa tayo. Magseryoso ka nga! Seryoso naman ako ah. Ano, gusto mo ba ako? Dahil ako gusto na kita. Pinagsasabi mo! Bakit? Masama ba? Binata ako at dalaga ka. Ang masama ay dito talaga. Dito ka magtatapat ng pag-ibig mo sa akin? Baka kasi hindi na tayo sikatan ng araw. At least nalaman mo na gusto kita bago tayo mamatay. Ano, tayo na? Napasinghap si Alita. Kung hindi lang siya nakatali ay tiyak na nasakal na niya ang lalaki. Nagtatawa naman ulit si G-Ward. Tuwang-tuwa sa ginawang pag-amin ng damdamin. Ngunit natigil din agad nang nagbukas ang pinto ng bodega. Pumasok ang 3 katao. Kumusta, Mr. Hide Killer? Bate ni Mayor Valencia na siyang nasa gitna. Prenteng humihit-hit ito ng sigarilyo. Hindi maganda, Mayor. Nangangawit na kami ng girlfriend ko. Walang bahala na sagot ni G-Ward. Hoy, hindi pa kita sinasagot ah. Angal ni Alita. Pilyong kinindatan lang ito ni G-Ward. Pwes, kulang pa yan. Magdasal na kayo dahil ito na ang katapusan nyo. Napakadiin naturan pa ng Mayor. At nang pumalakpak ay nagsulputan pa sa kung saan-saan ang mas madami pang kalalakihan. Nakatutok din ang mga baril sa kanila. G-Ward! Mas natakot si Alita. Ano, girlfriend na ba kita? Subalit hirit na naman ni G-Ward sa bagay na iyon. Oo na, basta gawin mo ang lahat para makalabas tayo ng buhay dito. Dahil gusto ko ang unang date natin ay sa beach. Natuwang napangiti si G-Ward. Di kawasa ay naningkit ng mga mata nito na nakipagtitigan kay Mayor Valencia. Hindi mo kilala kung sino ang kinanti mo, Mr. Hide Killer. Pagsisisihan mo ang ginawa mong pagtangka sa buhay ko. Sabi ng Mayor, may hawak na rin itong baril. Masamang tao ka kasi kaya pinagbabanta ng buhay mo. Sigaw ni Alita. Shut up! Bulyaw ng Mayor sabay tutok ng baril kay Alita. Baka gusto mong unahin kong pasabugin ang ulo mo. Bago mo kami patayin, hindi ba dapat inuuna mo ang taong nasa likod ng pagtangka kong pagpatay sa'yo, Mayor? Ayaw ko kasi sana kasi magaan lang naman para sa akin ang kasalamanan mong pagiging kurakot at drug lord. Ang kaso kasi ay malaki ang ibabayad sana sa akin ng gustong magpapatay sa'yo. Agaw pansin ni G-Ward sa Mayor. Lumipat ang pagkakatutok ng baril ng Mayor sa kanya. Sino siya? Sabihin mo! Sinong nagbayad sa'yo? Sasabihin ko sa'yo, pero pakawalan niyo muna ang girlfriend ko. Wala siyang kinalaman dito. Matatag ng negosasyon ni G-Ward. Tumawa ang Mayor sa kapaisa-isang hakbang na lumapit kay G-Ward. Do you really think na may karapatan kang mag-request ngayon? Estupido! Pagkasabi nun ay malakas na ipinalo nito ang dulo ng hawakan ng baril sa pisngi ng binata.
Tangina! Halos mapapikit si G-Ward sa sakit. Pakiramdam niya ay nabasag ang kanyang cheekbone o panga. Idinura niya ang dugo at saka maangas ulit na nakipagsukatan ng tingin sa mayor. Ang sama mong pangit ka! Singhal ni Alita sa mayor. Isinipa-sipa niya ang paa pero dahil nakatali ito ay walang saysay ang pinagagagawa. How dare you to call me that? Hindi mo ba ako kilala ha? Bigla ay sinakal ng mayor si Alita. Bitawan mo siya! Ako lang ang may kasalanan sa'yo! Ako ang saktan mo! Galit na angil ni G-Ward. Talagang ipapalasap ko sa'yo ang impyerno! Sige, pakawalan yan at bugbugin ng hanggang mamatay! Sa kautos nito sa mga tauhan. Wag! Maawa kayo! Hiyaw ni Alita nang makitang pinagtulungan na nga si G-Ward ng madaming kalalakihan. G-Ward! Wala nang naging kalaban-laban si G-Ward kahit hindi na siya nakatali. Sipa, suntok at tadyak ang ginawa na sa kanya ng mga tauhan ng mayor. Putok-mutok na ang kanyang mukha. Merong pang bumuhat sa kanya na parang wrestling at itinilapon sa mga drum. Kulang na lang ang mawalan siya ng ulirat dahil unang tumama ang likod niya. Napadura na lamang siya ng dugo nang sinubukan niyang bumangon pero hindi pa siya nakakabangon ay may humatak na naman sa t-shirt niya sa likuran. Nagkakawag siya dahil matangkad ang lalaking humatak sa kanya. Tinaas siya at muling ibinalibag. Tama na! Humahagulgol na sigaw ni Alita. Hindi na kaya ng dalaga ang nakikitang pagpapahirap kay G-Ward. Ang itsura na ni G-Ward ay hindi na maganda. Nakapikit na ang isang mata nito sa pumutok niyang bandang kilay. Lumobo na rin ang kanyang pumutok na bibig. Sa pumutok na ulo niya naman ay nanggagaling ang dugo ang dumadaloy sa kanyang mukha. Para na siyang basang sisiw na pinagpipiyastahan ng mga agila. Please, tama na! Maawa kayo sa kanya! Sumamong sigaw ulit ni Alita. Sige, magpakasawa kayo! Patayin ang lalaking yan! Humahalakhak na sigaw rin naman ng mayor. Nang bigla ay makarinig sila ng mga wangwang, tunog ng mga paparating na sasakyan ng mga pulis. Mga parak, mayor! Nabahalang sabi ng isang lalaki sa mayor. Salubungin nyo! Patayin nyo silang lahat! Imbes na matakot ay utos ng mayor sa mga tauhan na mga agad namang nagsikilos. Oras na para makaharap mo si Satanas, Mr. Hyde Killer! At sabi nito nang haraping muli si G-Ward, itinututok nito ang baril. Shit! Babarilin na sana nito si G-Ward pero may naunang nagpaputok. Tumama ang putok sa hawak na baril ng mayor kaya tumilapon. Mabagsik ang mukhang tiningnan ni mayor kung saan nanggaling ang putok na iyon sa may bintana ng bodega. Isang lalaki ang makikita roon na kampanting nakaupo patagilid. Nakayuko at hawak ang hood ng itim na jacket nito. At nang tumingin sa mayor ay may face mask itong suot. Sino ka? Pabulyaw na tanong ng mayor. Ako ang hinahanap mo, Mayor Valencia. Ako ang totoong si Mr. Hyde Killer. Sagot ng lalaki. At para malaman mo, dahil kawawa ka naman ay ang asawa mo mismo ang gustong magpapatay sa'yo. Ang asawa mong kalaguyo ni Congressman. Gusto kanyang ipaligpit para makapagsama na silang dalawa. Hindi totoo yan! Nanlaki ang mga mata nang hindi makapaniwala ang mayor. Saluhin mo, Mayor! Nandyan ang email sa akin ng asawa mo na ang nag-uutos na patayin na kapalit ang 5 milyon. Iniitsa ng nakaitim na lalaki ang cellphone. Sinalunga iyon ng isang tauhan ni mayor. Walang hiyang babae! Mas naulol na sa galit ang mayor nang mabasa nga ang email ng asawa. Maya-maya ay mabangis ang mukhang naglipat-lipat ang tingin nito kay G-Ward at sa lalaking itim lahat ang kasuotan na nagpakilalang si Mr. Hyde Killer. At pati man si Alita ay ganoon din. Gulong-gulo din ang dalaga. Barilin siya! Saglit ay sigaw na galit ng mayor sa mga tauhan nito. Sunod-sunod na putok ang pumaalingaw-ngaw sa buong bodega. Pinaulanan nila ang bala si Arman na siyang nagsabi na totoong si Mr. Hyde Killer. Ngunit sa bilis ni Arman ay walang tumama sa kanya kahit isang bala. Nagtatakbo ang pulis na binata habang nakikipagbarilan. Bawat putok niya ay may nalalagas na isa sa mga kalaban. Mga tanga! Tamaan nyo! Sigaw ng nanggagalaiting mayor. Pakawalan ng babaeng yan! At baling nito kay Alita. Pinigtas agad ng isang tauhan ang pagkakatali ni Alita. Halika rito! Hinaklit naman ng mayor ang braso ng dalaga. Bitawan mo siya!
Susugod pa rin sana ang bugbog saradong si G-Ward pero hinataw na naman ito ng dulo sa baril sa sikmura ng isang lalaki. Mas namilipit sa sakit ang binata. G-Ward, okay lang ako! Sigaw ni Alita sa binata upang sana'y hindi na ulit magtangka na lumaban dahil ito lamang ang nasasaktan. Patayin ang lalaking manluloko na yan! Bulyaw na naman ng mayor sa mga tauhan. Naniwala agad na ang totoong Mr. Hard Killer ay si Arman na tinutugis ng mga tauhan nito. Mayor, kailangan na nating tumakas. Masyadong madami ang pulis. Hindi natin kaya. Paubos na tayo. Humahangos na lapit ng isang lalaki sa mayor galing sa labas. Mga inutil! Itinulak ng mayor si Alita bago nito pinaputukan sa ulo ang tauhan. Muntik nang mapasubsob sa magaspang na sementong sahig ng bodega si Alita. Mabuti at nakuha naman agad niyang balanse nang may umalalay sa kanya na isa pang tauhan ng mayor. O siya, atras na! Dali ng babaeng yan! Sabi ulit ng mayor. Biglang napatingin si Alita kay G-Ward. Wag ka nang lalaban, G-Ward! At nabahalang na sa loob niya nang makita niyang pinipilit na naman nitong bumangon. Ako ang kailangan nyo! Ako ang kunin nyo! Ngunit sigaw na nga ni G-Ward. Halos hindi na ito makilala sa itsura nito. Nakatayo na, pero laylay ang mga balikat. G-Ward, wag na, please! Naluhang usal ulit ni Alita. Tuluyan na yung peking Mr. Hard Killer na yan! Sigaw ng mayor. Isang lalaki ang tumutok agad kay G-Ward ng baril at walang anumang pinaputukan na nga ng binata. Wag! Napakalakas na sigaw ni Alita. Parang naging slow motion ang lahat sa kanyang paningin. Kitang-kita niya kung paanong tumama ang mga bala sa katawan ni G-Ward. Pati na ang slow mo rin na pagtumba nito. G-Ward! At hindi alam ni Alita kung saan siya nakakuha ng lakas dahil nakawala siya sa humahawak sa kanya na lalaki. Nga lang ay binaril naman siya. Napangangang napatigil ang dalaga sa pagtakbo. Mulat na mulat ang kanyang mga matang nakatingin pa rin sa nakahandusay na si G-Ward. Rumaragas ang mga luha niya sa kanyang mga mata bago siya natumba at nagdilim na ang lahat sa kanya. Mga putang ina nyo! Sa nasaksihan ay nagwawala na si Arman sa kanyang pinagtataguan at harap-harapan ng nakipagbarilan sa mga kalaban. Papatayin ko kayong lahat! Sigaw pa ng binata habang niraratrat na niya ang mga ito. Saktong nakapasok ng mga pulis at tinulungan siya. Agad nagalis ng mask, sombrero at jacket si Arman. Pagkatapos ay mukhang pulis na siyang tinalo ng railings pababa nang makita niyang kontrolado na ng pulis ang sitwasyon. Chinek niya agad si Alita at G-Ward. Villanueva, are you okay? Tanong sa kanya ng kanilang chief. Yes sir, sagot niya. Pakitakbo agad sila sa ospital. Tapos ay order niya sa mga kasamahan. Nataranta na ang mga pulis. At nang mapansin ni Arman na wala ang mayor ay muli siyang napamura. Napakabilis niyang tinakbo ang nakita niyang pwedeng dinaanan ng mga kalaban para makatakas. Shit! Hindi pwede to! Lagot ako kay G-Ward kapag nakatakas sila! Nagmamadali siyang lumusot-lusot, pero nang makalabas siya ay nagulat siya sa nakita. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba ako nakikilala? Mga lapastangan! Ako si Mayor Valencia! Hawak na pala kasi ng mga kapwa niyo pulis ang mayor. Napabuga siya ng hangin sa bunganga sa sobrang kaginhawaan. Buti na lang. Makaraan ng halos 2 araw. Ate, sige na, imulat mo ng mga mata mo please. Kaya mo yan. Kumurap-kurap si Alita. Pamilyar sa kanya ang tinig na iyon. Diyos ko, salamat at ligtas ka na ate. Si siya ito. Oo nga pala, boses ng kanyang kapatid ang naririnig. Pero bakit? Bakit parang ang saya nito kapag gigising na siya? Ipinilit na ni Alita na iminulat ang kanyang mga mata. Ngunit muli siyang napapikit dahil nasilaw siya sa liwanag. Doc! Nurse! Gising na pong ate ko! Hysterical lalo ni Shai. Sinubukan ulit ni Alita na imulat ang kanyang mga mata. At sa wakas, nagawa na niya. Nga lang ay anong kunot noo niya nang magpagtanto niyang nasa isang silid siya ng ospital. Saglit lang ay pinagkaguluhan na siya ng mga nurse at ng isang doktor. Nagtataka siyang tumitingin lang siya sa pinaggagawa sa kanya. Tapos ay kay Shai, tapos ay sa bukas na TV at news ang palabas.
Iaalis na sana niyang tingin sa TV nang umagaw sa pansin niya ang iniulat ng reporter. Mr. Hardkiller, kinumpirma ng pulisyang patay na. Automatikong napadilat ang mga mata ni Alita at nahigit niya ang kanyang hininga sa narinig na iyon. Napakabilis na nagbalik sa alaala niya ang nangyari. No! Hindi totoo! Hindi pwede! Hindi! Maya-maya ay pagwawala na niya. Ate, kumalma ka lang please! Ang sugat mo! Napapatili na sumamo sa kanya ni Shai. G-Ward, hindi! Hindi totoong wala ka na! Hindi pwede! G-Ward! Ngunit pagwawala niya pa rin habang humahagulgol. Napilitang hinawakan na siya ng dalawang nurse na lalaki. Grabe na kasi ang kanyang pagwawala. Naalala na niya na natamaan si G-Ward ng barilin nito ng kalaban. Bitawan niyo ako! Hindi totoo! Hindi totoo na wala na si G-Ward! Hindi! Pagpupumiglas pa rin ni Alita. Hindi niya alintanang pagdurugo ng sugat niya sa likod ng balikat niya. Dumating na ang doktor at tinurukan ng pampatulog si Alita. Pagkagising kinaumagahan ni Alita ay muli siyang nagwala. Hinanap niya si G-Ward. Natigil lang ito nang dumating at makita nito ang nanay niya. Kasama ito ni Drew na pumasok sa silid na siyang sumundo sa ginang sa utos ni Arman. Nay, parang bata na nagsumiksik si Alita sa nanay niya. Tahan na, magiging maayos din ang lahat. Alo ng nanay niya sa kanya. Ate, huwag kang mag-alala, nandito lang kami. Nakiyakap din si Shai sa kanila. Umiiyak na rin ang kapatid niya. Malamang inaawa ito sa kanya. Umiyak lang ng umiyak si Alita sa mga bisig ng nanay niya. Hindi niya matanggap na wala na si G-Ward. Kung kailan natuto na siyang magmahal ay nawala naman agad sa kanya ang lalaking minamahal. Ang sakit-sakit sa kanyang puso. Mahal na pala talaga niya si G-Ward. I'm sorry Ate Alita. Ang sabi sa akin ni Kuya Arman ay hindi na umabot si Kuya G-Ward sa ospital. Sabi ni Drew nang pahikbi-hikbi na lang siya ng iyak. Kumawala sa pagkakayakap si Alita sa nanay niya at hinanap niya ng tingin ang nagsalitang binatilyo. Nagkatitigan ang mga mata nila. Nasaan siya, Drew? Inaayos na po ni Kuya Arman ang burol niya po. Nagunahan ulit sa pagpatak ang mga luha ni Alita. Ang sakit lang dahil hindi man lang niya naiparamdam kung gaano niya kamahal si G-Ward. Ang iksi nang ibinigay sa kanila ng pagkakataong magsama. Pinagtagpo lang sila. Parang ang unfair. Walang hiya ka talaga, G-Ward! Sabi mo magaling ka! Ang yabang-yabang mo! Mamamatay ka rin lang pala! Dapat hindi ka na umamin na mahal mo ako! Nakakainis ka! Maya-maya ay napakalakas na sigaw niya. Nakakuyom ang dalawang kamao niya sa bedsheet ng hospital bed. Sumigaw siya para maibsan ang sakit na nararamdaman niya dahil kung hindi ay baka sasabog na ang dibdib niya. I hate you, G-Ward! I hate you talaga! Sigaw pa niya ng mas malakas, gigil na gigil habang umiiyak. Sa ginawa niya ay lalong napaiyak din ang mga nakapaligid sa kanya. Niyakap ulit siya ng nanay niya. Tahan na anak, tahan na! Nang mahimasmasan siya ay saka dumating si Arman. Nakasuot ito ng itim, nagluluksa. Hindi na siya umiyak, tulala lang siya. Namamanhid ang katawan niya kasama ng isip niya at pakiramdam niya. Ni hindi niya narinig ang mga sinabi ni Arman. Ate, okay ka lang? Nabahala ng tanong sa kanya ni Shai. Nabahala sa kanyang pananahimik. Hindi pa rin siya tumugon. Tulala lang pa rin siya. Ang gusto niya lamang gawin ay isigaw ng paulit-ulit ang pangalan ni G-Ward sa puso niya. Dahil doon ay nabahala ang mga nakapaligid sa kanya. Tinawag ng mga ito ang doktor. Narinig niyang sinabi ng doktor na okay lang siya at walang dapat ipag-alala. Naluha ulit siya. Oo, okay na ang katawan niya pero hindi ang puso niya. Ayaw na niyang mabuhay. Gusto na lang niyang sumunod kay G-Ward. Gusto ko siyang makita. Sa wakas ay naisatinig niya. Pero hindi ka pa pwedeng lumabas dito, anak. Hindi pagpayag ng nanay niya. Oo nga ate, ang mga sugat mo fresh na fresh pa. Segunda ni Shai. Gusto ko nga siyang makita! Pero pagwawala ulit niya, rumagasan na naman ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Walang nagawa ang lahat kundi ang pagbigyan na siya. Ilang sandali lang ay lulan na sila ng kotse ni Arnold patungong St. James Chapel kung saan inilamay ang katawan daw ni Mr. Hardkiller bago i-cremate. Nandito na tayo.
Sabi sa kanila ni Arman pero sa kanya ang tingin. Tinatansya kung kaya ba niyang makita sa ganoong kondisyon na si G-Ward. Muli ay nagunahan ang mga luha niya sa pagpatak. Ang nanay niyang todo alalay sa kanya ay hinagod-hagod ang kanyang likod para pakalmahin siya. Ang pagbaba pa lang sa kotse ay halos hindi na magawa ni Alita dahil nanlalambot na siya. Mas lumala pang pag-iyak niya nang maitapak niya sa lupa ang isang paa niya. Hindi niya kaya pero kakayanin niya. Pipilitin niya. Dapat niyang ipakita kay G-Ward na kahit sa huling sandali ay nasa tabi pa rin niya ito. Na totoo ang sinabi niya na gusto niya ito. Na mahal na pala niya ito. Sa labas ng chapel ay makikita ang mangilan-ngilan na pulis at mga reporter. At nang makita sila ay sinugod sila ng tanong ng mga reporter. Hinawi naman agad ng mga ito ng pulis para makadaan sila. Nandun siya. Mahinang sabi sa kanila ni Arman. Hindi na alam ni Alita kung paano siya nakapasok sa silid na iyon. Nakikita na niya ang isang kabaong na nasa harapan. Grabe na ang iyak niya habang paisa-isa ang hakbang niya palapit doon. Muntik-muntikan din siyang matumba at panawan ng ulirat. Nang nasa harapan na siya ng kabaong ay napahagulgol na siya ng iyak. Ate Alita, tahan na. Tingnan mo muna si kuya. Bulong sa kanya ni Drew. Lumapit na nga siya at dumungaw sa kabaong. Subalit bigla ay natigilan siya. Pati pagtulo ng mga luha niya ay napatigil. Maya-maya ay pabigla na tumingin siya kina Drew at Arman. Bilog na bilog ang kanyang mga mata. Awang ang mga labi niya at nagtatanong ang tingin niya sa dalawa. Naka-poker face si Arman at nakangiti naman si Drew sa kanya habang pasimpleng nakalagay ang hintuturo ng binatilyo sa bibig nito. Ibig sabihin ay shut up siya. Ang bangkay kasi ng lalaki sa kabaong ay hindi si G-Ward, ibang lalaki siya. Muntik nang mapangiti si Alita. Buti ay napigilan niya. Naunawaan na kasi niya ang lahat. Kahit hindi pa nagpapaliwanag sina Drew at Arman na palabas lang pala ang nangyari sa lamay. Itinuloy na niyang pag-iyak, pero dahil sa masayang-masaya na siya ngayon ay hindi na tulad kanina. OA na ang kanyang pag-iyak, may payakap-yakap pa siya sa kabaong at yugyug-yugyug. Gumising ka dyan! Huwag mo akong iwan! Hindi ka pa pwedeng mamatay dahil gagawa pa tayo ng madaming baby! Kunwari ay palahaw din niya. Napangiwi na lamang si Drew at napakamot sa noo si Arman. Takang-taka naman sina Shai at ang kanyang nanay. Matapos ilibing ang bangkay ng peking si Mr. Hardkiller, gaano kalayo ang kinaroroonan niya? Tanong ni Alita nang nasa biyahe na sila. Mas panatag na ang loob niya dahil nailagay nila sa magandang huling hantungan ang crinimate na bangkay ng inakakala ng lahat na si Mr. Hardkiller. Kasama si Drew ay papunta na sila sa kinaroroonan ni G-Ward at hindi na siya makapaghintay. 8 oras ang magiging biyahe natin. Okay lang ba? Kahit 24 oras pa, basta makita ko lang siya ay walang magiging problema. Umiti sa kanya si Arman. Sige, at kung gusto mo matulog ka na muna. Gisingin ko na lang kayo ni Drew pagdating natin doon. Salamat Arman. Ipinikit na nga ni Alita ang mga mata nang may ayos niyang sarili sa kinauupuan. Naipaliwanag na sa kanya ni Arman ang buong nangyari. Noong gabing iyon, nang dumating daw ang mga pulis ay mabilis na itinakas daw noon ni Arman si G-Ward pagkatapos ay palitan ng ibang bangkay. Pinag-aralan palang mabuti ni na G-Ward at Arman ang mangyayari nang lumabas ito sa hotel noon na pansamantalang tinutulugan nila. Nagbayad sila ng malaki upang makakuha ng bangkay sa isang morgue na kamamatay lang. Swerte nila dahil pumayag ang kamag-anak ng bangkay dahil kailangan nito ng pera. Talagang ginusto na pala iyon ni G-Ward, ang mamatay ng katauhan nitong si Mr. Hardkiller na kilala ng mga tao para sa binabalak na pagbabagong buhay na. Ginamit nilang pagkakataong iyon. Naintindihan na rin ni Alita kung bakit natalo ng mga tauhan ng masamang mayor si G-Ward. Sadya pala ang lahat. Matapos ang mahabang biyahe, nakarating sila sa probinsya na halos hindi na malaya ni Alita. Buong biyahe ay tulog siya gawa siguro ng pagod sa mga nangyari. Ayun siya. May itinuro agad si Arman na sinundan niya ng tingin pagkababa nila sa kotse. Kay luwag ng pagkakangiti ni Alita nang makita na nga niya sa lilim ng isang malaking puno si G-Ward. Nakasakay sa isang wheelchair at naghihintay sa kanya. G-Ward! Tawag niya sa nobyo. Napalingon si G-Ward. Ito man ay kay lawak ng naging ngiti nang makita siya. Kumaway ito sa kanya. Pinapalapit siya.
Lumuluhang tinakbo naman niya ito at nang malapitan ay walang ano-ano ay niyakap niya ito. Aray, aray! Angal tuloy ni G-Ward. Sorry! Napangiwi naman siyang kumawala ng yakap. Sa sobrang katuwaan ay nakalimutan niyang sariwa pang mga sugat ni G-Ward. Ikaw yatang papatay sa akin eh! Kunwari ay reklamo ni G-Ward na napapangiwi. Tapos ay sinubukan nitong tumayo. Kaya mo bang tumayo? Tanong ni Alita na nag-aalala. Makikita pa rin kasi sa mukha ni G-Ward ang mga sakit na tinitiis. Pero imbes na sumagot ay kinabig siya nito at niyakap ng sobrang higpit. Ang tagal mo. Hindi naman napigilan ni Alita ang pagragasa ng mga luha niya. Kasi naman inilibing ka pa namin. Yung peking bangkay mo pala. Sagot niya saka nagsumiksik sa balikat ng binata. Natawa konti si G-Ward. Tahan na, wala ka nang dapat iiyak. Gayunman ay pagpapatahan pa rin niya sa nag-iiyak na dalaga. I love you, G-Ward. Salamat at hindi mo pala ako iniwan. Mas lalong nag-iiyak si Alita. Hindi kita iiwanan. Mahal na mahal din kita. Ginawa ko ito para sa'yo, para makasama na kita no walang kinakatakutan at panganib. Sa sinabing iyon ni G-Ward, lalo pang nag-iiyak si Alita. Kuya, kumusta? Nakalapit na rin sina Drew at Arman. Kinabig din ni G-Ward ang binatilyo payakap. Ayos lang, malayo sa ate ang mga sugat, kaya buhay pa. Kuya naman eh! Nakiyakap din ng mahigpit si Drew. Napaiyak na din ito. Ninitian lang naman ni Arman si G-Ward. Paano? Aalis na ako. Okay na kayo dito, hindi ba? Sabi ni Arman nang kumawala ang tatlo sa yakapan. Paano ka? Tanong ni G-Ward. Tuloy pa rin ako. Dating gawi, pero sa ibang pangalan na. Hanggang sa makakilala din ako ng babaeng magpapatibok ng puso ko. Iyon ang deal natin, hindi ba? Ang titigil lang tayo oras na dumating ng babaeng mamahalin natin. Pasalamat ka na unahan mo akong ma-in love. Napangisi lang si G-Ward. Sandali, ibig sabihin ikaw yung nagpakilala na totoong Mr. Hardkiller daw noon? Hindi natiis na sabad ni Alita. Ate, si Kuya Arman talaga ang totoong Mr. Hardkiller. Sabi rito ni Drew. Ha? Nanlaki ang mga mata ni Alita. Totoo yun, sweetheart. Siya ang totoong Mr. Hardkiller. Tauhan lang niya kami ni Drew. Si Drew ang hacker, ako naman ang courier, utusan, lookout, driver, tagalinis niya sa krimen, at kung ano-ano pa. Kasama na doon ang pagkukunwaring ako si Mr. Hardkiller kapag muntik-muntikan siyang nabubulilyaso. Alam mo na, para may walang investigasyon tungkol sa kanya dahil pulis na siya. In short, siya talagang pumapatay sa mga kriminal na gustong ipatumba ng mga nagbabayad sa amin at hindi ako. Napanganga na talaga si Alita. Seryoso, sa harapan ko pa talaga niyo ako ibinuking. Nakangiti na kunwari ay angal ni Arman. Siya, good luck sa inyo. Aalis na ako. Kapag kailangan niyo ng tulong, alam niyo naman kung saan ako pupuntahan. Saglit ay paalam na nito at lumakad na talaga paalis. Ihahatid na kita, Kuya Arman! Habol dito ni Drew. Nang nakalayo ang dalawa ay muling yumakap si Alita kay G-Ward. Salamat sa Diyos at hindi ikaw ang totoong Mr. Hardkiller. Pero hindi ka ba disappointed? Siyempre hindi. Sobrang masaya nga ako dahil ang lalaking minamahal ko ay hindi pala kriminal. Napangiti si G-Ward bago nito buong pagmamahal na siniil ng halik ang nobya. Lumipas ang madaming araw, tulungan sina Drew at Alita sa pag-aalaga kay G-Ward. Nakatira sila sa bahay na noon pa unti-unting ipinapatayo ni G-Ward na nasa tabi ng dagat. Sobrang natuwa pa si Alita dahil halos araw-araw ay nagagawa na nilang maghabulan at magkulitan ni G-Ward sa tabi ng dagat na noon ay napapanaginipan lang niya. Nagbago na ang ginustong pagbabagong buhay ni G-Ward. Kaysa sa ibang bansa ay mas pinili na lang niya na sa probinsya magbagong buhay kasama si Alita. Kuya G-Ward, gusto kong ituloy ang pag-aaral ko. Sabi ni Drew isang araw habang tinitingnan nila ang ipinapaayos pa nilang bahay. Pinadugtungan na rin nila ng maliit na grocery na siyang naisip nila na negosyo. Automatikong takang nagkatinginan sina Alita at G-Ward. Kasi naman, noon pa nila ito sinasabihang ituloy ang pag-aaral. May sakit ka ba? Naninigurong kinapa ni G-Ward ang noo ng binatilyo. Kuya naman Nagtawanan sina Alita at G-Ward.
Pa-blessing nila ng bahay nang muli ay makumpleto sila. Dumating si Arman kasama si Shai, nanay at tatay ni Alita. May bonus pa dahil dumating din si Elora, nakabalik na sa Pilipinas. Mistulang naging piyesta na ng barangay na kinaroroonan nila sa dami ng ipinahanda ni G-Ward. Lahat ay inimbitan nila. Ang hindi alam ni Alita ay sa araw na iyon pala magpupropose ang binata, kaya pala kumpleto ang lahat. Bigla na lang lumuhod si G-Ward at inilahad sa harapan niya ang singsing na nakalagay sa hugis pusong kahon na kulay pula. Grabe ang naging iyak ni Alita nang tanungin siya ng binata. "Alita, sweetheart, will you marry me?" Oo naman, syempre yes, I will marry you, sweetheart. Walang pagdadalawang isip na sagot niya agad. Naluluhang tumayo si G-Ward, isinuot ang singsing sa kanyang daliri, sa kabuong pagmamahal na hinalikan siya sa labi. Hiyawan ng mga taong tuwang-tuwa at kilig na kilig para sa kanila. Ang pilyong si Arman, kinuha ang 2 takip ng kaserola at pinagkalampag ng pinagkalampag. Tawa ng tawa ang lahat. Wakas. Kung nagustuhan niyo po ang story na ito, ay huwag pong kakalimutang mag-like, mag-comment at lalo na pong mag-subscribe upang ma-notify po kayo oras na maglalabas ulit ako ng panibagong kwento. Maraming salamat po sa pakikinig. Ako po si Otter Adsesa.